Kailangan ko matapos tong report ngayong umaga dahil mamayang hapon na ang presentation nito. Pag di ko ito natapos, siguradong lagot ako kay Ma'am Bella. Carlo, tingnan mo tong sip-sip nating katrabaho. Hala ka, Aaron! Bakit hindi mo pa tapos yan? Kailangan na ni Ma'am Bella yan mamayang 11 a.m. Ha? 11 a.m.? Oo. Hindi ka ba na-inform na move before lunch ang presentation kasi mag-half day lang daw si Ma'am Bella ngayong araw? Totoo ba yan? Oo nga. Mukha ba ako nagsisinungaling, ha? Tsura nito. Ano? Sip-sip pa more. Yan tuloy. Tinatambakan ka ng trabaho ng boss natin. Hay, ayos lang sa kanya yan. Kahit na mga nagpakakasip-sip yan. Gusto niya ma-promote eh. At alam mo ba kung anong target niyang posisyon? Yung posisyon na inaasam-asam mo, ang maging assistant manager. Sir Reynard, Sir Carlo, gusto ko lang pong malaman nyo na hindi po ako nagsisip-sip kay Ma'am Bella. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Saka, hindi po ako naghahangat na maging assistant manager. Hay! Reynard, oh, hindi raw siya nagsisip-sip, hindi raw siya naghahangad na ma-promote. Hindi mo kami maluloko sa bait-baitan mo, Aaron, ha? Alam kong ikaw ang nanggagatong kay Ma'am Bella, kaya lagi kaming pinagagalitan ng boss natin. Ha? Teka, hindi ako kailan naman nanira ng katrabaho. At kung mapagalitan man kayo ng Ma'am Bella, ibig sabihin, may mali sa trabaho nyo. Ayusin nyo kasi mga task na pinagagawa sa inyo. Aba! Sinasabi pa ito, lumalaban pa sa atin, Aaron, no? Huwag mo akong kalabanin, ha, bata? Dahil pag ako pumatol sa'yo, katapusan mo na sa opisinang to. Buti naman at natapos mo na yung report na pinagagawa sa'yo. Pero tanong ko lang, Aaron, ha? Si Ma'am Bella ba ang nag-utos nun sa'yo? Actually, hindi. Si Ma'am Anisa ang nag-utos nun sa akin. Sabi daw kasi ni Ma'am Bella... Ay, nako! Kaya pala parang hindi related sa trabaho mo yung report na ginawa mo kanina. Alam mo, may kutob ako na kay Anisa inutos ang boss natin yan. Nagawin yung report tapos pinasa lang sa'yo. Ay, naku, yung bruhang yun. Tapos, ikaw naman, umayag ka. Kahit hindi sakop ng trabaho mo. Kaya ka tuloy sinasabihang sip-sip eh. Hindi naman sa sumisip-sip ako. Baguhan lang kasi ako eh. Wala pa akong isang buwan dito sa opisina. Kailangan kong makisama. Walang masamang makisama. Pero kung inaabuso ka na, aba, dapat pumalag ka na. Huwag mong ipakita sa kanila na kayang-kaya ka nila. Matuto kang humindi. Kung hindi naman sakop ng job description mo, no? Aaron, kanina pa kita hinahanap. Nandito ka lang pala sa cafeteria. Tapos na ba yung report na pinapagawa ni Ma'am Bella? Opo, Ma'am Anisa. Ito po yung flash drive. Makikita niyo po agad yung file pagbukas niyo. Magsisimula na po ba yung presentation? Magsisimula na. Pero ako na ang magpe-present ito kay Ma'am Bella. Gawin mo na lang yung ibang trabaho mo. Sige po, Ma'am. Ikaw ang gumawa ng report pero siya ang magpe-present? Tapos kanino ang credit? Sa kanya. Ay, naku. Minsan, napapaisip na akong mag-resign sa kumpanyang ito. Halos lahat kasi ng mga empleyado, mga walang hiya. And this is my whole presentation, Ma'am Bella. Excellent, Anisa. You did your work very well. Thank you. Your report brought us new insights and great possibilities. May tumulong ba sa'yo para gawin ang presentation na yan? Nope. Ako lang pong mag-isa ang gumawa ng report. It is all my ideas. Magaling! Sa ipinakita mo ngayon,
You are now ready for promotion as assistant manager. Really? That's nice, Ma'am Bella. I am very honored to be the next assistant manager. Promise, Ma'am Bella, gagawin ko ang lahat para maging pinaka-the best na assistant manager ng kumpanya. Alam mo na ba ang balita, Aaron? Promoted na si Anissa as assistant manager. At dahil yun sa ginawa mo. Ha? Talaga? See? Inangkin niya ang ginawa mo. Ngayon, puro papuri ang nakukuha niya sa top management. Dapat ikaw yun Hayaan mo na, Vilma. Meron pa namang ibang pagkakataon para ipakita kong kakayahan ko. Ay, nako. Masyado kang mabait. Di bale. Makakarma din yung Anisang yan sa ginawa niya sa'yo. Nasa sala ako. Ha? So bakit bukas ang pinto? At ang damit ko? Gulo-gulo. Sandali. Bakit may bahid na naman ako ng dugo sa buong katawan? Diyos ko, ano ba itong nangyari sa akin? Caramel, Cheese, halika kayo rito. Huwag kayong matakot. Ako lang to. Halika. Salamat sa inyo. Dahil sa paglalambing niyo sa akin, kaya nawawala ang takot ko. Pero Caramel, Cheese, kakaibang dahilan kaya magulo ang bahay? Ha? Ako ang may kagagawan. Teka, ano yun? May tao yata sa kusina. Caramel, Cheese, dito lang kayo sa sala, ha? Sisilipin ko kung sino yung nasa kusina. Kung sino man itong pumasok sa loob ng bahay ko, hawak ko itong monoblock chair. Ihahampas ko to sa kanya kung sakasali. Halimaw! 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 Anong klaseng halimaw ka? Huwag ka lalapit sa akin. Kung di, ihahampas ko sa itong monoblock na to. Ha? Teka, ano yung ginagawa mo? Bakit humihiga ka sa sahig? Para kang asong nakikipaglaro sa kanyang amo. Teka, hindi mo ako sasaktan, mapapatayin. Teka, ano bang klase kanila lang? Sandali. Buti ba, bubuksan ko ang ilaw. Ayaw mo sa ilaw. Sige, papatay ko na. Huwag ka na magwala, papatay ko na ilaw. Ayan, kumakalma ka na ulit. Teka, parang alam ko kung anong klase kang limaw. Sigbin. Isa kang sigbin. Kung isa kang sigbin, ibig sabihin, merong aswang sa hindi kalayuan. Kaninong aswang ka naglilingkod, ha?
Ikaw ba yung gumagawa ng mga pagpatay sa mga hayop sa lugar namin? Ha? Hindi ikaw? Teka, kung ganun, sinong gumagawa ng pagpatay? Sandali, parang nagkakaintindihan tayong dalawa. Ano? Gusto mong tumira dito sa bahay? Teka, hindi pwede. Hindi pwede. Nasa syudad tayo eh. Ayoko masangkot sa gulo na pwede mong gawin. Parang nagagalit siya. Okay. Sige na. Papayagan na kitang magtago dito. Total, 2 ang kwarto dito sa bahay ko. Doon kita ilalagay sa isa. At wag mong sasaktan o kakainin ng mga alaga kong pusang sinang caramel at cheese, ha? Kung hindi, magagalit talaga ako sa'yo. Ha? Pwede? Sige. Halika. Ihatid na kita sa magiging kwarto mo. Tapos, magpapahinga na ako, ha? Ha? Pwede ba? May trabaho pa ako mamayang pagsikat ng araw, eh. Ano kaya nangyari dun sa sigbin na ikinulong ko dito sa kwarto? Wala naman akong narinig na ingin kanina eh. Teka. Mabuksan na nga itong pinto. Teka! Diyos ko po! Teka! Wala na dito yung halimaw! Nakatakas! Caramel! Cheese! Nasaan na kayo? Ay. Buti naman at wala nangyaring masama sa inyo. Pero teka, saan kaya nagpunta yung sigbin? At saka, kung tatakas siya, dapat bukas yung pinto o bintana. Pero hindi eh. Bigla siya naglaho? Ganun? Teka, baka naman nababaliw lang ako. Oh, naku, Diyos ko. Ano ba itong nangyayari sa akin? Baka naman dahil to sa sobrang stress kaya kung ano-ano na lang nakikita ko. Bakit parang wala kang ganang kumain dyan? Hello, Aaron? Naririnig mo ba ako? Ha? Kanina ka pa kasi tulala dyan sa pagkain mo. Malalim na naman ang iniisip mo. Vilma, sa totoo lang, na-stress na ako lately dahil sa trabaho. Tapos yung mga co-workers natin, ang hiyabang eh. Alam mo kung tutusin, Vilma, ikaw lang kaisa-isa kong co-worker na maganda ang pakikitungo sa akin since day one. Sa tingin mo, dapat na ba ako mag-resign? Ay, ikaw lang ang makakasagot niyan. Kung sa tingin mo, nasasakripisyo na ang kalusugan mo, go find another job. Ako nga, nagbabalak na rin mag-resign eh. You know, sa 6 months ko dito sa kumpanya, hindi ako nag-grow. Pag ganun, dapat umalis na tayo. Kasi hindi na siya rewarding. Alam mo, siguro nga, sobrang stress na to eh. Kaya kung ano-ano lang nakikita ko. Bakit? Ano ba yung nakikita mo? Naniniwala ka ba sa aswang o sa sigbin? Alam ko ang sigbin. Sila yung mga alaga ng aswang na kaya kang patayin sa pamamagitan lang ng anino mo. Alam ko yun. Pero naniniwala ka ba dun? Kung sabihin ko sa yung oo, naniniwala ako. Bakit? Nakakita ka ba ng sigbin? Oo eh.
kaninang madaling araw. Nagising na lang ako na may sigbin sa kusina ng bahay ko. Pero bakit ganun? Hindi niya ako pinatay. Para lang siyang asong naglalambing sa amo niya. Baka ikaw ang amo niya? Ha? Teka, anong amo? Hindi ako aswang para maging amo ng isang sigbin. Aaron, pag may sigbin kang nakita, ibig sabihin may aswang sa paligid. Ganun? Sa palagay mo, magkakaroon ng aswang sa Project 8 Quezon City? Mataong lugar yun eh. Imposibleng magkaroon ng aswang. Pero malay natin, ang mga aswang naman ngayon, magaling magbalat kayo. May ibang nakatira na sa syudad. Malay natin, 1 o 2 sa mga tao dito sa cafeteria mga aswang pala. Oo, Vilma, medyo creepy ka na. Ikaw kasi, sinimulan mo yung topic ng aswang. Sinakyan lang kita. Chika lang yung sinabi kong naniniwala ako sa aswang at sigbin, no? Hindi totoo yun. Umuulan. Teka, bakit ako nandito sa labas ng bahay? At ang putik ko na. Bukas ng pinto. Makapasok na nga sa loob. Alas 7 na ng umaga. Magulo na naman ang bahay. Buti na lang at Sabado ngayon. Wala akong pasok sa trabaho. Caramel? Cheese? Okay lang kayo? Nagugutom na yata kayo. Sandali mga alaga ko ha. Kukuha na ako ng pagkain nyo. Teka. Bakit may tumutulong dugo sa hagdan? Ano nangyari sa itaas? Teka, buti pa. Titingnan ko. Oh my God. Yung bahid ng dugo nanggagaling sa kwartong pinagtaguan ko noon sa sigpin. Oh my God! Bakit may patay na baboy sa loob ng kwarto? Parang nilapa ng mabangis na hayop. Ang sigpin! Siguradong siya ang gumawa nito. Pero wala siya sa paligid. Teka. Nagising na naman ako sa ganitong itsura. Walang kahit anumang damit. At ang bibig ko, parang may latak pa ng kung ano. Oh my God! May dugo ang bibig ko! Ano ba nangyayari sa akin? Hindi kaya may sigbin kasi ako ang aswang! Ang ingay ng mga kuliglig sa paligid. Ito na yata yun. Ang bahay ng pinakamagaling na albularyo sa barangay namin. Baka matulungan niya ako sa problema ko. Tao po? Tao po? Aling Goyang? Tao po? Diyos ko po! Ikaw yun! Ikaw! Teka po, bakit po kayo natatakot sa akin? Anong kailangan mo sa akin? Aling Goyang, ako po si Aaron. Pasensya na po sa istorbo pero kailangan ko po ng tulong ninyo. Huwag po kayo matakot sa akin. Hindi ko po kayo sasaktan. Hindi po ako masamang tao. Sige, ano bang may tutulong ko sa'yo? Pagkatapos kitang matulungan, umalis ka na agad. Aling Goyang, may itatanong lang po sana ako tungkol sa mga aswang at sigbin. Paano ba malalaman na
aswang ang isang tao, paano sila malalabanan? At may posibilidad po bang maging aswang ang isang normal na tao? Ang pagiging aswang ay namamana. Ho? Ibig sabihin, magiging aswang ka kung ang mga magulang mo ay mga aswang din. Walang normal na tao ang nagiging aswang. Maliban na lamang kung sila ay sinumpa. Pero, paano po malalaman kung ang isang tao ay aswang pala? Kung isa kang normal na tao, Po, hindi mo malalaman kung ang kaharap mo ay aswang o hindi. Pero sa aming may kakayahan, nakikita namin kung aswang ang isang nilalang o hindi sa pagtitig namin sa kanilang mga mata. ano pong itsura ng mata ng isang aswang kapag nakaanyong tao siya? Itim ang buong mata niya. Ha? Katulad ng mata mo. Ano pong sabi niyo? Hindi mo alam na isa kang aswang. Aling Goyang, hindi po. Teka, paano po ako magiging aswang? Wala sa pamilya namin ang aswang. Alam ko na. Isa kang isinumpa. Isinumpa? Baka nung nasa sinapupunan ka ng iyong ina o nung bata ka pa ay merong nagsumpa sa iyo. Sa totoo lang, wala akong matandaan na naging aswang ako. Pero, teenager pa lang ako. May nararamdaman na akong kakaiba sa sarili ko. Nagugulat na lang ako pagising ko eh. Magulo ang bahay at palaging may bahid ng dugo ang buong katawan. Aling Goyang, may pag-asa ba akong maging normal na tao? Wala. Ha? Ang pagiging aswang ay panghabang buhay. Kaya pakiusap, umalis ka na sa aking pamamahay bago ka pa abutin ng gabi. Hindi ako matutulog ngayong gabi. Kailangan kong mapatunayan kung totoo yung sinasabi ni Aling Goyang na isa raw akong aswang. Hindi ako naniniwala. Tao ako. Tao ako. Ano kaya yung kaluskus na yun? Sandali. Alas 12 na ng madaling araw. May nakikita akong anino sa kortina. Hindi. Nasilip ka. Sigbin! Nagbalik ka! Teka, bakit bigla ako nahihilo? Sumasakit din ang tiyan ko. Buo ko katawan. Sumasakit. Ano ba? Nasaan yung pinagagawa ko sa'yo? Bakit ang tagal naman? Ano ba yung ginagawa mo, ha? Pasensya na po, Ma'am Anissa, pero kailangan kong unahin itong pinagagawa sa akin ng direct supervisor ko eh. Mamayang 10 a.m. ang deadline po nito. Wala akong pakialam dyan sa pinagagawa sa'yo ni Ma'am Bella. Yung pinagagawa ko sa'yo, ano na? Mamayang 10 a.m. ko rin yun ipapasa sa top management. Kung gusto niyo po, kayo na lang pong gumawa. Busy pa ako eh. Anong sabi mo? Hindi mo ba alam kung sinong kaharap mo? Huwag niyo akong sinisigawan. Dahil hindi ka ang supervisor ko at hindi ka ang nagpapasweldo sa akin.
Aaron, ano ba? Bitiwan mo ang kwelyo ng damit ko! Huwag mo akong subukan ha, Anissa. Dahil anumang oras, pwede kong kainin yung mga laman loob mo. Ha? Hindi mo ako kilala. At hindi mo alam ang kaya kong gawin sa mga katulad mo. Ayan! Magsusumbong ako sa HR sa ginawa mo sa akin! Hindi ko ito mapapalampas, Aaron! Aaron, bakit mo naman ginawa yun kay Anissa? Ma'am Bella, pasensya na po. Stress lang po ako kaya nagawa ko yun sa kanya. Hindi na po ako nakapagpigil eh. May mga pinagagawa po siya sa akin na hindi naman po sakop ng trabaho ko. Tapos imbis na makiusap sinisigawan pa po ako. Ginagawa ko lang po yung mga pinagagawa niya sa akin eh. Nagkataon lang po na mas priority ko yung sa inyo. Kasi kayo ang direct supervisor ko. Ganun ba ang nangyari? Sige, palalampasin ko to dahil siya palang may kasalanan. Pero Aaron, sa susunod, kontrolin mo pa rin ang emosyon mo kahit stressed ka na sa trabaho. Yes, ma'am. Lahat tayo ay professionals, so act like a professional. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes, Ma'am Bella. Buisit na Aaron yan. Ako patuloy ang napagalitan ni Ma'am Bella. Sip-sip talagang lalaki niya sa boss namin. Humanda talaga siya sa akin. Gagawa ko ng paraan para matanggal siya sa opisinang to. Hi, Ma'am Anissa. Kumusta po? Kinakalaban na ho ba kayo ni Aaron? Oo, Reynard. Ako pang napagalitan ni Ma'am Bella sa incompetence ng lalaking yun. Ay nako, masyadong sumbongero yan sa boss natin. Kami nga ni Reynard na biktima na rin yan. Sinusumpa ko. Ito ang una't huling mapapagalitan ako ni Ma'am Bella nang dahil sa Aaron na yan. Sa susunod na gawin pa to sa akin ng lalaking yon, didiretso na ako sa HR para ipasibak siya. Huwag kang mag-alala, Ma'am Anissa. Alam ko ang gagawin para iganti kita sa lalaking yon. Uy, alam mo ba, mamaya, full moon. Ibig sabihin, yung mga aswang, mapapaaga ang kanilang paghahasik ng lagim. Bakit naman napunta sa mga aswang ang topic natin? Baka kasi mag-full beast mode uli si Anissa mamaya. Lalo na't may memong inilabas si Ma'am Bella na mag-overtime daw mamaya ang buong department niya. Ha? Talaga? Ilang oras daw ang OT? As usual, 3 to 5 hours. Baka umabot pa tayo ng madaling araw. Wow, grabe naman. Walang pahinga? Utos daw kasi ng top management. May hinahabol daw kasing kota ang kumpanya sa sales this quarter. Lintik! Oops! Sorry kung natapunan kita ng juice, ha? Oy, nakita kong sinadya mo yung pagtapon ng juice kay Aaron. Paano ka nakakasiguro na sinadya ko yun, Aber? May ebidensya ka? Alam mo, Reynard, sumusobra ka na talaga. Naku, makakarma ka din sa ginagawa mo. Tama na, Vilma. Hayaan mo na siya. O, sige na, alis na ako. Baka masuka lang ako sa inyo. Wala pa naman akong pamalit sa uniforme natin. Ay, naku. Buhay nga naman, oh. Ay, huwag ka mag-alala. Makikita mo, makakarma yung mga taong umapi sa'yo mamayang gabi. Anissa, Reynard, Carlo, Vilma at Aaron, kayo ang mga napili kong mag-overtime ngayong gabi. Alam kong medyo mahirap ang hihinging pabor ng kumpanya sa inyo, pero kayo ang kailangan sa pagkakataong ito.
Marami tayong dapat natapusin ngayong gabi para sa ating presentation with the top management tomorrow. Maasahan ko ba ang kooperasyon ninyo? Yes, ma'am. Malakas po kayo sa amin eh. Ako rin, ma'am. Walang problema. Yes, ma'am. If the price is right. Don't worry. Malaki ang overtime pay na ibibigay ng kumpanya sa inyo ngayong gabi. Yun, ayos. Ready na po kami, Ma'am Bella. Ubusan na ng lakas to. Anissa? Yes, ma'am. We will do our best to meet their demands tomorrow. Ako na po ang bahala sa mga employee. Vilma? Aaron? Okay lang ba sa inyo? Yes, ma'am. Good. So, let's go back to work at marami pa tayong dapat tapusin. Sumasakit ang tiyan ko. Pati yung ulo ko. Sumasakit. Pati ba? Pupunta muna ako ng restroom. Aray ko. Bakit sumasakit ng ganito ang buong katawan ko? Oh, nasa sina Vilma, Carlo at Aaron? Si Carlo po lumabas para bumili ng pagkain sa convenience store sa baba. Si Vilma nakita ko naman sa cafeteria kanina. Nagme-merienda. 10:00 na ng gabi. Hanggang 1 a.m. lang tayo dito. Kumusta na yung update sa mga ginagawa ninyo? So far, so good, ma'am. Don't worry, Ma'am Bella. Ako na po ang bahala sa mga employee. Matatapos namin to in due time. Ano yun? Parang may sumisigaw. Ma'am, parang sa restroom nang gagaling. Ha? Halika, Reynard. Anissa, samahan niyo ako. Tingnan natin kung anong nangyayari doon. Yes, ma'am. Ma'am! Ma'am, si Aaron ang sumisigaw, ma'am! Aaron! Ano ba nangyayari sa'yo dyan? Aaron! Buksan mo to! Ma'am, tumahimik na po si Aaron sa loob. Aaron? Okay ka lang ba dyan? Kung may masakit sa katawan mo, I'll call the ambulance. Aaron? Aaron? Ano ba yan? Huwag mo nga kami takutin. Pasensya na po kayo, Ma'am Bella. Ma'am Anissa! Ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Para kang nakuryente at ang gulo-gulo ng buhok mo. At grabe ang pamumula ng mata mo, ha? Tuwad na yung boses mo, parang minamalat na lasing na ewan. Aba, Babalik na po ako sa desk ko, Ma'am Bella. Ay, okay. Balik tayo sa ating mga trabaho. Marami pa tayong dapat tapusin. Marami akong pagkain binili sa convenience store para sa buong team ngayon. Buti na lang talaga, sagot ang kumpanyang pagkain ngayong gabi. Ay, bongga! Teka, ano yun? Ano yun? Kaloka! Naku, bilisan ko na nga. Sir! Ay, pusing! Wala ba kayo napapansin kakaiba dito sa parking lot? Wala naman, sir. Matagal na ako dito sa kumpanya nyo. Wala pa naman akong nakikitang bultong. O nga pala, hanggang ano oras kayo overtime dito, sir? Ano? Teka ha? Siguro hanggang 1 a.m. pa raw, sabi ni Ma'am Bella. Grabing overtime nyo, sir, ha?
Ay, teka! Ano yun? Hala! Yun na nga, bossing eh. Ano ba yan? Yun na nga kanina ko pa nararamdaman kakaiba. Ay, Diyos ko, kaloka naman dito. Parang may nagmamasid sa atin. Uy! Bakit pa tayo hindi yung mga ilaw sa parking area? Oh my God! Oh my God! Bossing, ano yun? Diyos ko po! Sir! Tulong! Tulong! Oh my God! Oh my God! Ay, halimaw! Ay, tatakbo na ako! Ay, bilisan mo! Magbukas ka na elevator! Bilisan mo! Bilisan mo! Ay, Diyos ko! Ayun na yung halimaw! Ayun, magbukas ka na! Ay! Oh my gosh! Oh my God! Nandiyan na siya! Nandiyan na siya! Bukas ka na elevator! Bilisan mo! Magsara ka na! Magsara ka na! Ay! 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 Wag! Ah! Tulong! Aaron! Oh, para sa'yo. Iced coffee at macadamia cookies. Oh, are you okay? Aaron? Oh my God! Ang mga mata mo, pulang-pula na! Mukha ka ng zombie! Gutom na ako, Vilma. Pero pinipigil ko lang ang sarili ko. Shucks, nag-brown out. Brown out. Buti na lang may mga naka-install na emergency lights dito. Anissa? Yes, ma'am? Please call the maintenance. Sabihin mo brown out para ma-prepare nila yung generators. Okay, ma'am. Aaron, meron tayong bisita sa opisina. Sino? Oh my God! Ano yun? Ma'am, hindi ko rin po alam. Madaling pa rin po sa buong opisina na kahit na meron ng emergency lights. Baka may asong kalye lang nakapasok sa vicinity ng office natin. Ano yan? Binasag yung glass door ng opisina natin, ma'am! Aaron! Vilma! Lumapit kayo sa amin! Bilisan ninyo! Baka kung ano pa bangis na hayop na ang nakapasok sa opisina natin! Teka, Aaron! Lumapit tayo sa kanila! Kumuha kayo ng pwedeng gawing pang-depensa! Hindi natin alam kung anong klaseng hayop ang nakapasok sa opisina natin! Ako na pong bahala sa hayop ito, ma'am! Reynard! Huwag! Bumalik ka dito! Delikado! Anong klaseng hayop ka, ha? Hindi ka uubra sa akin! Nasaan ka na? Kumanda ka sa akin! Gigilitan kita kapag nakita kita! Pumasok tayo lahat sa opisina ko! Dali! Tulungan niyo akong iulap ng furniture sa mula sa pinto! Kailangan natin maharangan ng pinto! Alisa! Aaron! Ma'am Bella! Tulungan niyo ako dito! Bilisan natin! Diyos ko! Ano bang klaseng halimaw yun? Nataginip lang ba ako? Mangot lang ito nangyayari! Ano ba, Alisa? Walang mangyayari sa'yo! Kung mababaliw-baliwan ka na lang dyan! Tigilan mo na yan! Anong klaseng hayop yung umatake sa atin ngayon? Sigbin!
Sigbin yung halimaw na nasa labas! Ano? Sigbin? Ngayon ko lang narinig yun! Ano yun? Kahit na anong klase pa siyang nilalang, nakakatakot pa rin ang itsura niya. Para siyang humanoid creature na may muka at tainga ng paniki. Tapos, nakita ko matutulis ang kanyang mga kuko. Paano tayo makakatakas dito? Saan yung pinto? Ano? Bakit namin bubuksan ang pinto? Hindi kinatay tayo lahat dito. Ako nang bahala sa Sigbin. Basta kapag hinarap ko na yung Sigbin sa labas, iligtas nyo na kagad ang mga sarili nyo. Bilisan yung pagtakas. Huwag na kayo lumingon, maliwanag! Sige, Aaron. Ikaw nang bahala sa Sigbin. Vilma! Anong ginagawa mo? Gusto mo bang mabuhay, Anissa? Manahimik ka na lang dyan, pwede ba? Tulungan na kitang mag-usog ng furnitures, Vilma. Ayan, sige. Ayan. Ayan, ayos na. Naialis na ang mga nakaharang sa pinto. Lumayo kayo. Bubuksan ko na ang pinto. Sigbin, ako to. Ang kaibigan mo. Hayaan mo na sila makatakas. Maghanap pa lang tayo ng ibang pagkain. Ma'am Bella, sumisenyas na si Aaron. Tara, dahan-dahan na tayong lumabas. Wag! Sabi ko sa'yo, wag mo silang naggalawin! Vilma, tingnan mo si Aaron. Ano nangyayari sa kanya? Bakit parang nagbabago ng anyo ang kamay niya? Sinabi na huwag ka nang lumingon. Malapit na tayo sa labas ng opisina. Maghanap na tayo ng ibang pagkain. Nasa labas na tayo. Tara, takbo! Bilis! Sinabi na hindi na sila mga pagkain. Maghanap na tayo ng iba. Babalik ka dito. Babalik ka dito. Kainis! Hindi gumagana ang mga elevator! Ano to, ma'am? Bababa tayo from 13th floor hanggang ground floor. Nasa 10th floor pa lang tayo pero nakakapagod na bumaba. Huwag ka nang maarte dyan! Gusto mo bang mabuhay o ano? Tama si Ma'am Bella. Hindi panahon ng kaartehan ngayon. Kailangan na nating magmadali bago pa tayong abutan ng Sigbin na yun. Oh my God! Ayan na siya! Kailangan na natin magmadali! Malapit na siya! Ma'am Bella! Lumabas na tayo ng fire exit! Sige! Pumasok na tayo sa loob ng 8th floor! Saan tayo ngayon magtatago? May alam akong kwarto doon na pwede natin pagtaguan! Ayun! Pasok! Pasok! Bilis! Pasok! Anong lugar to? Stockroom to ng kabilang department. Dito muna tayo magstay habang tatawag ako ng tulong. Diyan muna kayo. Maghahanap lang ako ng magandang signal. Ay, bubuksan ko na rin ang emergency lights para hindi madilim sa kwarto. Vilma, nakita mo ba yung nangyari kay Aaron kanina? Parang nag-iiba yung anyo na niya kanina. Aswang si Aaron. Ano sabi mo? Aswang? Kaya may Sigbin na umatake sa atin. Kasi merong aswang sa paligid. Ano bang klaseng halimaw yung Sigbin? Ang mga Sigbin, ang mga halimaw na inaalagaan ng mga aswang. Kumbaga, sa aso o pusa, ang Sigbin ay ginagawang pet ng aswang. Natawagan ko na ang mga pulis. Ayaw nilang maniwala sa mga sinabi ko na inatake tayo ng Sigbin. Pero magpapadala daw sila ng mga pulis sa building para alamin kung ano ang nangyari sa loob. Shh! Nararamdaman kong nasa labas na ang Sigbin. Huwag kayong maingay. Anissa, tingnan mo. Parang may pumapasok na itim na usok sa ilalim ng pinto.
Anisa! Anisa, ano nangyayari sa'yo? Pinapatay ng usok ng sigbin si Anisa sa pamamagitan ng pagkuha ng anino niya. Kung ganon, alisin natin si Anisa sa pwesto niya para malipat ang anino niya. Ay, hindi ko siya mahila. Malapit na sa atin. Parang pinipigilan siya ng itim na usok. Patayin mo emergency lights, bilis! Oo, Vilma, oo. Papatayin ko na. Eto na. Ayan, napatay ko na ang emergency lights. Anisa! 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 Anong nangyari, Vilma? Kumusta si Anisa? Hindi na humihinga si Anisa. Patay na siya. Ano? Diyos ko! Anong gagawin natin? Katapusan na natin, Vilma! Tahimik na sa labas. Nararamdaman kong wala na yung sigbin. Ano bang klaseng halimaw yung sigbin? Ano bang kaya nilang gawin? Yung kay Anisa, paano naging... Paano siya pinatay ng halimaw na yun? Ang mga sigbin ay may kakayahang sipsipin ang dugo ng kanyang biktima sa pamamagitan lamang ng anino nito. Yung nangyari kay Anisa, pumasok ang dila ng sigbin sa pamamagitan ng itim na usok. At nang makita ang anino ni Anisa, agad niya itong sinipsip. Kung makakapamo ang bangkay ni Anisa, para siyang nanuyot. Paano magagapi ang sigbin? Kailangan mapatay ang aswang na malapit dito. Doon kasi kumukuha ng lakas ang sigbin. Kung walang aswang sa paligid, manghihina ito. At saka natin ito pwedeng patayin. Ano na ang plano mo ngayon? Kailangan nating makababa sa parking area. Nandun sa nakaparada kong kotse ang mga armas na kailangan para mapatay ang aswang. Pagbaba natin, umalis na tayo agad sa vicinity ng building. Ako na ang bahala kina Aaron at sa sigbin. Kung ganon, ano pang hinihintay natin? Bilis, umalis na tayo dito. Bilisan natin! Kailangan tayo makalabas dito! Ayan na siya! Maabutan na tayo, Vilma! Diyos ko po! Tulungan mo ako! Hinihila ako ng halimaw! Vilma! Tulong! Vilma! Hindi ako pwedeng maging aswang ngayong gabi. Kailangan kong tigilan ang sarili ko. Ang sakit. Hindi ko yata kayang pigilan po. Ang sigbin. May dala-dala siyang bangkay na babae sa buwangan ka. Ano yung dala mo? Sandali. Sino yung pinatay mo? Si Ma'am Bella. Nilasog-lasog mo ang katawan ng boss ko. Ano? Dinala mo to sa akin para kainin ko? Si Vilma. Pinatay mo rin si Vilma. Ang buo kong katawan. Ang sakit.
Anong sinasabi mo? Huwag mo akong pigilan. Huwag mo akong pigilan. Huwag mong pigilan ang pag-iaswang ko. Sige! Sige! Hindi ko na pipigilan. Hindi ko na pipigilan. Nasaan ka nang sigbin ka? Sigurado ako, kasama mo na sa mga oras na to ang aswang na amo mo. Teka, ano yon? Yung bangkay ng guard. Kailangan ko makuha ang baril niya. Diyos ko, kawawa tong guard. Lasog-lasog ang katawan. Eto, makukuha ko na yung baril. Tama-tama. Loaded ito ng bala. Dapat sa mga halimaw na tulad nyo, binabaran! Kailangan ko makalayo sa mga halimaw na to! Aray! May bala sa braso at dibdib ko. Silver bullet pa yung tumama sa akin. Buti, hindi natamaan ang puso ko. Hindi pwede. Huwag mo isama si Vilma sa mga napatay mo. Sinabi ng hindi nga pwede. Bumalik ka dito, Spin! Bumalik ka dito! Akala ko ba darating yung mga pulis dito? Marami na ang napatay dito sa loob ng building. Hindi pa rin sila kumikilos. Kung sa bagay, wala rin naman silang mag-agawa. Lintek! Natuntun ako ng sigbin! Humanda siya sa akin! Sige! Lumapit ka sa akin para mapatay kitang halimaw ka! Hindi mo ako makapatay! Huwag ka gatin! Lumayo ka sa akin! Nasaan ako? Anong lugar to? At saka, bakit nakaposes ako? Nandito ka sa ospital. Hospital. Ginagamot namin ang mga sugat mo. At kapag gumaling ka na, ito-turn over ka namin sa pulis kung saan haharapin mo ang mga kaso mo. Dok, hindi ako pumatay sa mga kasamahan ko. Yung sigbin ang pumatay sa kanila. Maniwala po kayo sa akin. Yung sigbin talaga ang may kasalanan, hindi ako. Wala ako sa lugar para husgahan ka. Pero ayon sa mga pulis, ikaw talaga ang pumatay sa mga kasamahan mo. Ha? Nakita daw sa CCTV na pinagtataga mo sila ng itak. Ano? Wala ka talaga matandaan sa ginawa mong karumal-dumal. Wala talaga. Wala talaga. At saka, totoong sinasabi ko,
Sigbin ang pumatay sa kanila. Hindi ako. Hindi ako, Doc. Sige na. Magpahinga ka na muna. Kung totoo man o hindi ang mga sinasabi mong Sigbin ang pumatay sa kanila, lalabas at lalabas ang buong katotohanan sa oras na gumulong ang kaso sa korte. I-reserve mo ang lakas mo. Huwag ka mag-alala. Gagawin namin ang lahat para gumaling ka sa mga sugat na natamo mo. Oh, Diyos ko. Ano ba talaga ang nangyari? Aswang ba talaga ako? May Sigbin ba talaga? O ako lang talagang pumatay sa mga kasama ko? Naguguluhan ako. Ano ba talaga ang katotohanan?